mismo si dating Duterte, Pangulong Duterte, sabi niya ni Bongo, wala ako alam dyan ha, wala ako alam dyan sa letter na yan ha, kasi maparami pinasa eh. Na ito yung pagbigyan, i-hold mo na yung ganyan, tapos na, yung pinaka-admiral na tumututol doon, natanggal. Tapos sasabi ni Bongo, pagka, may pangako na naman siya, hindi ko alam kung magre-resign siya pag sinabing kasama siya eh. Si dating Pangulong Duterte mismo nagsabi na alam niya. Alam ni Bongo. Sabi, sa isang statement na inutusan niya si Bongo para lakarin yung sa frigate. Oh, see? Ano sabi ni Bongo, wala siyang alam? Ganyan baka si Senator Bongo. Talagang bait-baitan yung tsura, pero deep inside, maraming alam. So, makikita mo talaga, ang galamay nila, nagsambulat, talagang tatakutin ang mga mamayang Pilipino para talagang nakagupo tayo at wala maglalakas ng loob. Eh kung wala talaga tayo, sinasabi nga nila, no todos dormían en la noche de nuestros abuelos, sinabi ng Rizalian, there were those who kept vigil in the night of our forefathers. Dapat talaga, may mga gising at lumalaban nung panahon ng paghirap para na gano'n ay may dignidad ang kabuuan ng Pilipino. Ombudsman, halatang halata. Tinago daw ang decision. Oo nga, ba't nga ba? Diba? Samantalang, hindi, sa akin lang, well, anyway, siguro hindi na bininikan din ni Ombudsman Martires, Conchita Morales. Kaya lang kasi, tinan nyo, ba't hindi niya rin alam? Sinabi niya na hindi na i-implement yung decision niya ng dismissal, right? Kailan lang? Kanino? Kay Karen Davila. Kaya nga umingay ito, di ba? Bakit? Hinarangan ng Senado. It means, hindi niya rin alam yung nangyari sa decision do sa case. Kaya dapat, tingin ko, talaga ma-check ito. Kung ikaw mismo na ombudsman dati, ikaw yung excited na patanggal yan. At nakipagtalo ka pa sa Senado. At galit na galit ka sa Senado dahil ayaw i-implement yung in-order mo na dismissal ng taong yan. At huminto na lang kasi nag-motion for recall. Ikaw ba na ombudsman, hindi mo to agad susolusyonan or i-resolve yung MR? Bakit umabot pa ng 2019? So doon tayo nagtataka mga clear. Una, ano ba ang resolusyon na ginawa sa panahon ni Conchita Morales, Carpio, tama, ni Ombudsman Conchita, kung yung MR ay final ng 2016? Dahil nagkaroon na resolution di ba? Ng dismissal 2016. So, anong ginawa sa MR? Doon tayo sa admin na, wag muna tayo sa criminal case. Anong ginawa sa admin case? Sa admin proceeding dismissal? Na-reverse ba yun? Or hindi na to dinesisyon ng Supreme Court after na hindi malabo, may Supreme Court, Ombudsman. May MR eh. So, anong ginawa doon sa MR? Diba? Pangalawa, uulitin ko lang kasi para ma-recall natin. Pangalawa, yung criminal case dapat meron na. Kasi nakalagay sa news set for trial. So it means na-file ng criminal case sa Sandigan Bayan. So, pangalawang tanong natin, na-file ba o about to be filed? But that's 2016. 2016, 2017, 2018. 2016 2017, 2018. 3 years pa ba ito? 3 years pa ba ang hihintayin para ma-dismiss ng Ombudsman Martires? 2016 yun eh. Ano nangyari doon sa 3 taon? Tama, 16, 17, 18, 19. Almost 3 years. Ano nangyari sa almost 3 years para doon sa criminal case? Diba, laking question nun. Ano ang ginawa muna ni ex-ombudsman Conchita Carpio Morales sa lahat ng MR? Pinaubaya niya ba? Hindi niya na muna pinamadali or hindi nagmamadali yung mga tao? Bakit DDS ba yung mga nadudo sa loob ng ombudsman? Kasi tandaan natin mga kakli, 2019 na-appoint. Oo nga, wait. 2019 na-appoint si ulitin natin Ombudsman. Kailangan.
Martires was appointed as ombudsman. 2019 eh. Ano natin buwan na? Ang bilis niya mag-dismiss, mga kaklir, pagkaupo yata. Kailan? No. July 26, 2018 pala. After a year na dismiss yung kaso. So, he was appointed July 26, 2018. Okay. Kahit na. So, again, yung MR doon sa dismissal 2016. 2016 din, sinabi na may criminal case. So, 2016, 2017, 2018, 2 years. Sige, 2 years na tayo. Anong nangyari sa MR? Okay? Nag-MR ba? Tatanong natin ha. Nag-MR ba si Senator Joel sa criminal case na copy furnish yung Sandigan Bayan at may with leave of court? May permiso mag-file ng MR. Okay? Uulitin ko lang, dapat ito, pati sa Sandigan Bayan, tignan kung ano nangyari. Diba? So, let's go na tayo kay Senator Dick Gordon. Kasi paper trail lang kailangan dyan, mga ka-clear. Ha? Kasi, ang daming dapat na... Saan to? Ng mga dokumentong ginamit noon sa investigasyon ng Senado sa pondo ng pandemya. Para po talakayin niya, mga issue yung makausap natin, si dating Senador Dick Gordon. Senator Gordon, welcome back po. Nice Hello, to see you. Joey. Kamusta kayo? Maricel? Hello Good evening po. Good evening, Senator. At sa inyo sa 1PH channel. Yes. Naku, dapat yata bumalik ka na sa 1PH, Senator Dick. Broadcast ako ulit, no? Oo. Senator Dick, bisahan ko na, alam ko na pag-usapan natin yung formally maya-maya. Pero bisahan ko lang na-interview namin kasi si Senator Trillanes about 2 days ago ba? Or ano, Oo. parang sa'yo nag-declare na hindi na to panahon ng mga Duterte. Kaya parang pwede na talagang isiwalat ang mga dapat isiwalat. You feel the same way, Senator Dick? No, ako ang feeling ko dapat the law must be consistent, show stability in the accountability as well as the transparency and the continuity of the law. Para sa atin na para bang nagbago na naman tayo ng ombudsman, panahon naman namin ngayon, di ba? Hindi naman yan. We must teach our people to fight for consistency in the law. Pero, okay yan. Tama yan, pananaw ni Senator Gordon. But the problem is, hindi kasi ganun yung ombudsman dati. Iba ang tingin ng mga tao kay Ombudsman Martires. Ang tingin nila, panahon nila. Although gustuhin man natin na dapat kahit anong panahon yan para sa justice. Pero hindi, tayo lang tumitingin ng ganun, dapat ganun. Pero yung iba, katulad nila, hindi ganun eh. Parang ano lang eh, weather lang eh. Which is wrong. Diba? Kaya nga natutulig sa si Ombudsman Martires eh. Hindi porque nagbago ang administration, babawian naman yung kabila. Hindi magandang... Hindi naman babawian. Ibig sabihin, ang gusto lang sabihin nito ni Senator Trillanes, malaya na tayo. Sabi niya, di ba? Ngayon, ang tanong kasi is, tama po ba na sabihin na malaya na tayo kasi hindi na panahon ni Duterte? Malaya na tayo magsalita? Kumbaga, malaya na tayo. Hindi na tayo matatakot kasi ang ombudsman ngayon, hindi na Ombudsman Martires ang dating. Di ba? Batayan niya ng isang mahusay na bayan at hindi makakaakit ng mga tao na mag-i-invest dito sa bansa because the rule of law says there must be clear laws, there must be clear courses na pupuntahan ng mga na courts para sa ganun hindi sila madadaya at makikita lang na yung batas hindi binabago in the middle of the game, hindi yung goalpost, yung mga ganyan. Pero Senator Dick, pero ano na no, it pays o kaya nararapat din na yung mga hindi nabigyan ng tamang ng pansin, lalo i-example ko na, yung formally, alam ko dito sa isa sa mga programa namin sa The Chiefs niya sinabi na ito yung report ninyo, parang hindi nga masyadong napansin nyo or kaya hindi umusad because of alam natin politika ng time na it pays din na dapat, kung merong gano'n na parang nakahang, parang dapat para i-pursue. Tama? Yun ang gusto sabihin ni Senator Trillanes. Na this is the right time kasi parang hindi nabigyan to eh. Hinarang eh. So ngayon, nawala na si dating Pangulo Duterte sa posisyon, malaya na. Mas kaya nang magsampa ng kaso kasi wala nang haharap. Mano, Sir Dick? Definitely. Dapat ganyan talaga usisain lahat yan. Because there was a sword of the Bacchus or sword of Duterte, hanging lahat doon sa mga Sword of Duterte, di ba? government officials, mga tao. Ang dali-dali takutin kasi ng Pilipino. Yan ang problema natin. Kaya ako,
sinangkalan ko na yung katawan ko at talon ko na maninindigan ako para makita ng mga tao na kung maninindigan ka, may maabot ka. And hindi kami nag-blink doon sa pananakot, sa intimidation. Yung pag-iinsulto sa Senado, pag-iinsulto sa COA. Yung talaga pananakot na Okay, mga ka-clear. Hindi niya nakalimutan kasi hinaras din ni dating Pangulong Duterte yung COA. Meron siya sinabi, ito kamitin niya si Amy, Senator Amy at the time, governor yata si Senator Amy noon. Ano sabi niya, yung mga COA na yan, dapat yan pinagsisipa or pinapakidnap. Something, basta sasaktan niya kasi parang hindi nakikisama to that effect na ang hirap, kaya dapat yan parang sinisipa. May gano'n yan, sisipain ko yan sa hagdan ano yun naka-video yun, hindi ko lang mahanap sapakin kita, mga ganun Di ba, papakidap nga daw, ito-torture yung mga taga-kuwa. Quote unquote, I have all those quotes, no? Pati nanay ko, minumura. Naninindigan tayo. Hindi naman tayo kailangan bumaba doon sa level ng mga ganong klaseng tao. Dapat, labanan natin yung ating malinaw na pag-iisip, yung tamang batas na dapat natin sundan. Follow up pa lang ako doon na Senator Dick, no, doon sa question ni Jovi, his first question kanina. Yes, gets naman na dapat talaga consistent ang law. Pero I guess for Senator Trillanes, yun nga yung problema dahil hindi naging consistent para sa kanya siguro nung time ni Pangulong Duterte. So sa tingin Yun yung sasabi natin, hindi siya naging consistent sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Especially nandiyan dyan si Ombudsman Martires. po ninyo ngayon, mas may hope, mas may pag-asa na talagang makakamit ang hustisya. Oo, na dapat makamit. Hindi sa inyo, sa akin hindi Kasi kung ang tao, sasabayan, yung katulad ng pinafile na may katwiran, at lahat mag-a-clash at pupunta doon sa husgado, pupunta sa Senado o sa Kongreso, yung mga nag-iimbestiga, lalakas ang loob ng mga tao. Nakikita nyo ngayon sa Amerika. Hindi nga Actually, yung panahon nga, dami nga, gusto na nga mag-state witness ni Duque. Dahil talaga si Duterte ang nag-utos na ibigay yung pera sa sa PSDBM para sa Farmally transaction. Pero di ba, hindi pa rin nakasuhan si Duterte. Nakikita nyo, million people ang nagmamarcha. Hindi maaaring hindi kakalog yung presidente ng Amerika. Yes. At anong panahon ni Duterte, kung lahat tayo nagmarcha ng panahon na yan, mag-iisip yan. At, pero wala nakayuko tayo lahat. At talagang binilate natin yung salita natin sa national natin, siya man lulupig, di ka pa sisil. Pero after po makipag-coordinate, Senator, ng ombudsman sa grupo ninyo, how optimistic are you? Or at least, ano po yung gusto ninyong makitang mangyari? I've always been optimistic. Dahil yung grupo niya sinasabi ko, yung broom, yung Blue Ribbon, and yung mga staff ko dati sa Senado, wala akong kaduda-duda na talagang hindi mangyayari ito kung wala si President Duterte at si Michael Yan na nagkunsya ba para ilipat yung pera na dapat sa DOH, ilipat sa PSDBM, na kanyang in-appoint yung mga tao na Davao Group na nagtrabaho sa kanya. Yun yung PSDBM Davao Group, si Christopher Lau na bara ni Bongo. Doon lahat sa Farmally. Nung vice mayor siya, abogado niya yan. Ayun sila, bata nila, Bongo yan. At ginamit pa sila ni Bongo doon sa kaso ng frigate. Yan, sabi ko sa inyo, mga clear, meron akong video niyan. Pinapabago nila yung desisyon ng Admiral ng Philippine Navy, natanggal tuloy yun. At sinasabi ni Bongo na wala siya kinalaman doon, pero kinaliwa siya ng kanyang sariling presidente ng Senado. Oo, totoo yan mga clear. Kung makikita nyo tungkol sa frigate na issue dito, mahanap dyan, nandiyan yung explanation ko. Mismo si dating Duterte, Pangulong Duterte, sabi niya ni Bongo, wala ako alam dyan wala ako alam dyan sa letter na yan kasi maparami pinasa na ito yung pagbigyan, i-hold mo na yung ganyan, tapos na yung pinaka-admiral na tumututol doon, natanggal. Tapos nasabi ni Bongo, pagka, may pangako na naman siya, hindi ko alam kung magre-resign siya pag sinabing kasama siya Si dating Pangulong Duterte mismo nagsabi na alam niya. Alam ni Bongo. Sabi, sa isang statement na inutusan niya si Bongo para lakarin yung sa frigate. See? Tapos sabi ni Bongo, wala siyang alam. Ganyan baka anay si Senator Bongo. Talagang bait-baitan yung tsura. Pero deep inside, maraming alam. So, makikita mo talaga, ang galamay nila, nagsambulat, talagang tatakutin ang mga mamayang Pilipino para talagang nakagupo tayo at wala maglalakas ng loob. Kung wala talaga tayo, sabi nga nila, no todos dormían en la noche de nuestros abuelos, sinabi ng Rizalian, there were those who kept vigil in the night of our forefathers. Dapat talaga, may mga gising at lumalaban nung panahon ng paghirap para ganoon ay may dignidad ang kabuuan ng Pilipino.